So, ayun, kakatapos ko lang guys maglagay ng tinted sunscreen sa aking face. So, may nag-comment kasi sabi niya, at least wala nang bad spirit sa territory mo, idol, hehehe. So, ayan, syempre guys, dahil nga parang broken trust na naman ako. So, syempre, ingat-ingat tayo sa iba nating mga staff, 'di ba? Kasi syempre, parang imagine mo, pinagkatiwalaan ko yun talaga, lalo na sa pera. And hindi ko in-expect na ganun yung gagawin sa akin. So, ngayon talaga, medyo extra careful na, ganun. And alam niyo ba guys, na hindi yan yung unang beses ko na nanakawan ako ng staff. Meron isa na dati, cashier ko sila. So, dalawa sila, babae at lalaki. Yung isa doon is Bex. So, yung isa, sabi ko, bakit yung nagawa? Wait lang, bago ako pala mag story time, ayan, check out nyo to ha, lalagay ko sa yellow basket. So, ito guys is Stone Adapt Technology. Lightweight lang siya, tingnan nyo, parang walang nilagay, tas lipstick lang, sapat na, diba? O, di na kailangan mag-makeup or mag-filter, ayan. So, check out nyo na to, pwede sa bagets, buntis at lactating. Tone Adapt to guys, and non-comedogenic, kaya hindi nakakaklag ng pores or nakakakos ng pimples. So, ayun nga guys, ang nangyari nga nun, tinanong ko sila parehas, dalawang staff ko na-cashier na nag-nakaw sa akin. So, alam niyo kung sino kayo. Ayan. So, ngayon, pero pinatawad ko naman na kayo. Ang tagal na nun, nasa resto pa ako nun sa Unli Wings. So, tinanong ko yung isa, sabi ko, bakit mo nagawa? Yun, di yung miss naman, pampaputi ng kilikili, 48 hours, no pawis and bad odor. So, ayan, pwede nga pala sa bata at lactating. So, sabi nung isa, dahil nga daw meron daw siya sakit na HI something, alam niyo na yun. So, yung isa naman guys, is pambayad daw ng kuryente, tubig, and may nilad, ganun. And doon ako nasaktan sa pambayad ng bills, knowing na ang dami kong bills nung ako ay nasa nasa Sampaloc. Eh, kahit kalabaw nga tayo nung pati wings, ako nagluluto, naghuhugas din ako, nagsiserve din sa customer. Kaya hindi ko matanggap pag maraming customer, ganun. Kaya hindi ko matanggap na gagawin niya yun para sa bills. And yung isa naman, bumili ako ng test kit para malaman ko kung totoo ba. And na-check out naman na ganun yung mga test kit na ganun. So, ayan, medtech graduate naman tayo, akong gumawa. Tapos, pag ko, yes nga, ganun, totoo nga, ang kanyang sinabi. Positive nga talaga. So, kaysa tanggalin ko siya, nangyari pa, dinagdagan ko pa. Kumbaga, binigyan ko pa siya ng additional pang bili ng mga maintenance niya. Ako parang ganun. So, binilhan ko pa. And nung pandemic naman guys, meron naman akong staff. Ang pangalan naman niya ay Mark. Ganun. So, bantay naman siya sa milk teahan namin. Ninita na nun. Na may kupit serye nga siya dun sa milk tea. Eh, namin yun, parang open forum namin. Tinanong namin siya kung magkano na yung nakuha niya, ganun. Ang sabi niya, nasa 3,000 daw. Eh, di syempre, umamin na, tatanggalin pa ba namin? Umamin na nga. Eh, kaya nga sabi ko nga, siguro kung umamin, baka napatawad pa namin, ganun. So, hindi kasi ako nakatanggap ng sorry ngayon. Niwala din pag-amin, yun yung masaklap. So, ngayon, sabi ni Mark dun sa isang staff, kung may tiwala pa daw ba kami sa kanya. Eh, syempre, wala na. Kasi nga, sinira na niya yung tiwala namin. Pero at least, parang binigyan pa rin namin siya ng chance magtrabaho sa amin. Pandemic kasi yun, wala rin siyang pagtatrabahuhan, kawawa din naman kung tatanggalin, ganun. So, ayun, sobrang babait ko sa mga staff ko, alam nyo ba, kahit nung dalaga pa ako guys, syempre, wala pa ako ng mga HR, hindi ko pa alam yung magkano ba dapat ang pasahod. Parang ang sahod lang nila, nagsisimula sa 250, 300, 400, 450, parang mga ganun lang yung sahod nila noon. Parang way back 2015 pa naman, yung matagal na din. So, pero libre lahat, stay in, pakain, tapos nagluluto ko pa sila. Yung nakikita nyo ginagawa ko sa mga staff ngayon, gawain ko na yung 10 years ago pa. Lagi ko silang pinagluluto. Yung staff ko nga na isa, na tinanong ko dati kung masarap yung luto ko, sabi sa akin hindi daw. Si Christian, shout out sa'yo. Ayan, staff pa rin namin siya ngayon. Siya yung nag-aalaga ng mga aso namin.